Si Peter lumubog siya. Pero bago siya lumubog, nagtiwala muna siya. Mas maigi na yung lumubog ka kasi nagtry ka. Siya lang ang kauna-unahang nag-propose kay Jesus ng ganong klaseng faith, ng ganong klaseng idea, ng ganong klaseng request na, Lord, palakarin mo ako. Alam mo ba nung time na lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig? It was Peter's idea na lumakad sa ibabaw ng tubig habang nasa gitna ng malakas na hangin at bagyo. And si Jesus sumang-ayon lang sa idea na yon. Well, sino nga ba si Peter? Sige, pag-usapan natin yung background ni Peter. Si Peter ay isang mangingisda na taga Galilea. Kuya siya ni Andres na isa ring disciple ni Jesus. At isa si Peter sa unang 4 na alagad ni Jesus. Hindi ito yung unang himalang na experience ni Peter habang kasama niya si Jesus. Pero kaya ito yung ginawan ko ng topic kasi na-amaze ako sa ginawa ni God sa buhay ni Peter dito. Men, ang angas nito, men. Mababasa natin to sa Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. You see, pag binasa natin yung kwento, ang nangyari dun kasi, nagpakain muna si Jesus Christ ng 5,000 lalaki. Okay? Hindi pa kasama dun yung mga asawa nila. Baka yung iba dun may anak na babae. So matapos yung buong maghapon na nagpakain sila ng napakaraming tao, pinauna niya yung mga disciples niya doon sa lawa. And then siya, pumunta muna siya ng mountain, pinauwi niya na yung mga tao, pinauna niya yung disciples niya, nagpray siya. After niya magpray, saka siya sumunod sa mga disciples niya, si Jesus. And then, itong mga disciples na to, na-stuck to sa gitna ng lawa. Kasi yung flow ng bangka nila, against sa hangin. And yung hangin na yun, bukod sa against na, malakas pa. Okay? So alam naman natin na kapag malakas yung hangin, nagkikreate ng malakas na alon. So nasa gitna sila ng dagat, inaalon, inahampas ng hangin, pinapasok ng tubig yung bangka nila. And then sa kalagitnaan nun, nakita nila si Jesus Christ naglalakad sa tubig. Napagkamalan pa nilang multo, mababasa natin siya, napagkamalan nilang multo si Jesus Christ. And then ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot, ako ito. No? Ako to. And then ang sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, sige, payagan mo akong makalakad dyan. And then anong sabi ng Lord? Go, punta ka dito. Lakad ka, lakad. And then nakalakad si Peter. Si Peter mismo yung nag-initiate. At dahil sa kakaibang pangyayari na to, si Peter ang kauna-unahang disciple ni Jesus na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Dahil sa pangyayaring ito na nakaka-amaze, marami tayong matututunan sa buhay ni Peter. Well, si Peter, hindi siya prophet, hindi siya king, hindi siya isa sa mga judges, kasi Old Testament pa yun eh. Okay? Si Peter mangingisda lang. Yun lang yung position niya. So, simpleng tao lang siya, walang position. Pero, naranasan niya yung kakaibang miracle from God. Well, in fact, si Peter ay pasaway. Kasi kung maaalala nyo, si Peter yung isa sa mga unang alagad ni Jesus Christ. Kung maaalala nyo yan. Nag-invite kay Peter, yung kapatid niyang nakababata, si Andres. So, in-invite. Okay, and then 4 na yung disciple ni Jesus Christ. Si Peter, si Andres, si John, si James. So, in-invite pa nila si Felipe, si Nathaniel, na-invite din nila si Mateo. And then, na-witness pa nga ni Peter yung unang himalang ginawa ni Jesus. Ano yung unang himalang ginawa ni Jesus Christ? Ginawang alak yung tubig sa, sa Book of John. So, pasaway si Peter kasi kahit tinawag na siya ni Lord, tapos na-witness niya yung unang himala ni Christ, bumalik pa rin siya sa dati niyang buhay. Bumalik siya sa pangingisda niya. And kung maaalala niyo yung story na yon, umagang-umaga, nakalagay doon, umagang-umaga, pinuntahan ni Jesus Christ itong mangingisda na to. Pumunta siya roon, nag-preach siya, and then pagkatapos niya mag-preach, hiniram niya yung bangka ni Peter eh. Hiniram niya yung bangka ni Peter, tapos nag-preach siya sa maraming tao. And then pagkatapos nun, inutusan niya si Peter na ihagis yung lambat para humuli ng maraming isda. And yun yung pangalawang pagkakataon na tinawag ulit ni Jesus Christ si Peter. Pero hindi lang pagtawag, ni-remind ni Jesus Christ kay Peter yung calling niya na ikaw ay magiging fishers of men. Pasaway si Peter, no? Tinawag na siya, bumalik sa dating buhay, and tinawag ulit siya ng Lord. Pero, nung time na yon, tinawag siya, hindi para maging tagasunod lang, kundi ni-remind siya na meron siyang calling. Grabe. Si Peter ay isa lang mangingisda. Walang mataas na katungkulan o walang mataas na position, pero may matindi siyang conviction, men. Idea mismo ni Peter yung maglakad sa tubig. And yung idea na yon ang bumago sa buhay niya at sa faith niya at naging inspiration sa mga kasama niya na nasa bangka. Basahin natin ano nga ba yung nangyari noong time na yon. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito.
Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Grabe, no? Tignan nyo to. Si Peter, sa tagal niyang nabubuhay, never pa siya nakakita ng taong lumalakad sa tubig. And kahit sinong pinakamagaling sa larangan ng pangingisda, walang may kakayahang makalakad sa tubig. Kahit nga bangka na lumulutang, may pagkakataon pang lumubog eh. Diba? Pero nung nakita niya si Jesus Christ na lumakad sa tubig, isang karpintero, alam niyang si Jesus Christ ay hindi dalubhasa sa buhay dagat. Alam niyang si Jesus Christ ay isang simpleng tao lang. Pero na-amaze siya nung nakita niyang lumakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig. Siguro ang naisip ni Peter ganito, no? Lumakad tong taong to sa ibabaw ng tubig. Grabe, dinaig pa yung tulad kong isang mangingisda. Hindi to tao lang. No, hindi. Hindi tao to. Diyos din to. Diyos ito na nagkatawang tao. Kasi na-amaze siya eh. Wala namang taong makakagawa nun. Di ba? Kaya siguro naisip niya, kailangan kong subukin to eh. Kailangan ko talagang subukin to. Kung ito bang Jesus na pinapalo ko ay isang Diyos, kailangan bigyan niya rin ako ng kakayahang makapaglakad. Siguro yun yung nasa isip niya, kaya nasabi niya, Lord, sige, kung talagang ikaw yan, sige, palakarin mo ako, papuntahin mo ako dyan sa'yo, palakarin mo ako. Yun yung naisip ni Peter, no? Ayun yung na-response ni Peter kay Jesus Christ. Kakaiba yung pagka-develop ng faith ni Peter. Ito pa. Kasi di ba hinahampas yung bangka nila ng malakas na alon, no? Malakas na hangin kasi salungat yung bangka nila sa hangin eh. Hindi pabor sa kanila yung hangin. At syempre kapag malakas yung hangin, nagke-create ng malakas na alon. So ibig sabihin, hindi pabor sa kanila yung flow ng dagat. Sa madaling salita, no, in short, hindi pabor sa kanila yung situation. Tapos yung bangka nila, pinapasok pa ng tubig. Imagine mo, hindi naman lahat yun mangingisda. Meron dong tax collector, meron dong nag-aaral ng scripture, meron dong nakatira sa bundok, yung mga zilot, di ba? Hindi sila lahat marunong lumangoy. And bangka lang yung gamit nila. Pero ito yung malupit. Instead na mag-pray si Peter na pakalmahin yung sitwasyon, ano yung faith ni Peter? Lord, palakarin mo ako sa gitna ng magulong sitwasyon. Give me strength. Give me courage. Grabe yung faith niya. Lord, give me strength. Give me courage. Sheesh, grabe. Nung nag-i-increase yung mga alon at yung mga hangin, mas nag-i-increase yung panalangin. Well, ganun lang naman yung idea ni Peter, no? Mula sa ordinaryong tao, no? Ordinary person, naka-experience ng extraordinary miracle from God. Dahil sa idea na yon, nakalabas siya ng comfort zone niya. Siya lang ang kauna-unahang nag-propose kay Jesus ng ganong klaseng faith, ng ganong klaseng idea, ng ganong klaseng request na, Lord, palakarin mo. And siguro ang reflection natin dito, no, kailan tayo magkakaroon ng pagkakataon na i-challenge natin yung faith natin? Kasi hindi lalago yung faith natin kung hindi natin ito susubukin eh. Di ba? Baka mamaya masyado na tayong matagal nag-i-stay sa comfort zone natin. Yung bangka, yun yung nagre-represent ng comfort zone natin. Baka mamaya binabagyo na yung zone natin, hindi pa rin tayo nag-i-step out. Yun pala yung pinapagawa sa atin ng Lord. Doon pala natin mararanasan yung pagiging matured. Doon pala natin mararanasan yung overcome sa mga sin and sa mga past natin. Kailangan pala mag-step out tayo. Kailangan kaya natin gagawin ito? Well, yes, kapag nagstay ka naman sa bangka mo no? Kapag nagstay ka naman sa comfort zone mo, makakausap mo pa rin naman si Lord. Kasi nakausap pa rin naman nila si Lord, nasa bangka sila. Pero pag nag-step out ka sa comfort zone mo, kapag humakbang ka sa bangka mo, hindi mo lang makakausap si Lord, mapapalapit ka pa kay Lord. Tulad ni Peter. Imagine sa magulong sitwasyon, hindi siya nagreklamo na pagod na ako, ganito, ganyan, nagpakain kami ng maraming tao maghapon, tapos ganito pa yung sasapitin namin, Lord, ayoko na, hindi. Nung time na nagkakagulo na, mas pinili niyang lumapit kay Lord. Huwag nating isipin na hindi tayo magaling, no? Huwag nating isipin kung hindi tayo marunong or wala tayong experience. Kasi tulad ni Peter, never pa naman siya nakalakad sa tubig. Lahat tayo may F. Ano yung F? Fear. Pero sa gitna ng F or fear, bibigyan tayo ni Lord ng panibagong F. Ano yung F? Faith. Ano yung faith? Ito yung kapag humingi ka ba kay Lord, bibigyan ka na kaagad ni Lord? No! Hindi dinesign ng faith para maging sunod-sunuran sa atin si God sa mga gusto natin. Sometimes,
Kaya may mga bagay na hindi tayo nakukuha, na hinihingi natin sa panalangin natin kahit may faith naman tayo, ay dahil hindi yun yung makakapagpalapit sa atin kay Lord. Kahit ang tagal mo nang pinagpiprayan, hindi mo nakukuha, kasi baka mamaya mas malayo ka lang kay Lord. Baka hindi mag-grow yung faith mo. Matuwa ka lang, no? Pero pansamantala lang. Iaalaw lang ni God ang isang himala o ang isang request para sa atin kung yung bagay na yon mas maglalapit sa atin sa Kanya, kay Lord. Tingnan mo, inalaw ni God na makalakad si Peter sa tubig. Bakit? Alam ng Diyos na mas mapapalapit si Peter kay Jesus Christ kapag pinagbigyan niya yung prayer na yon or yung miracle na yon. Yes, sabihin na natin, lumubog si Peter, no? Lumubog siya, natakot siya kasi may alon. Pero, tandaan natin, mas maigi ng lumubog basta sumubok. Sinubukan ni Peter eh. Kaysa naman sa lumulubog ka na sa buhay, lumulubog ka na sa mga problema, lumulubog ka na sa mga naiisip mo, wala ka pa rin tiwala kay Lord, or di kaya hindi ka pa rin tumatawag kay Lord. Mas maigi na yung lumubog ka kasi nag-try ka. Sabi nga ng isang quote huwag ka matakot magkamali kasi matututo ka. But this time, with God. Si Peter lumubog siya. Pero bago siya lumubog, nagtiwala muna siya. Tuloy, ano nangyari? Sinagip siya ni God. Sinagip siya ni Jesus Christ. Tulad ni Peter, lulubog lang tayo. Pero hindi tayo hahayaan ng Diyos na malunod. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na kainin ang mga problema natin. Kasi sa bawat paglubog natin, yun ang pagkakataon na umaangat yung kapangyarihan ng Lord sa buhay natin. Grabe no, nakaka-amaze. Ito yung na-realize ko sa story ni Peter. Kasi kagaya ng sabi ko kanina, akala ko dati, inutusan ni Jesus Christ si Peter na lumakad. And then nung dinevotion ko ito, natutunan ko na si Peter pala yung nag-propose. Lord, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako. Diba? Hindi yung sinabi na, Lord, kung ikaw yan, sige, patigilin mo yung bagyo, sabay sakay ka na sa amin, pahinga na tayo, larga na tayo. No, hindi. Sa gitna ng mga struggle, sa gitna ng mga problems, nagawa niyang i-apply yung mag-trust kay God. And dito ko naintindihan na yung salitang trust is hindi yung humingi ka kay Lord ng tulong na patigilin yung problema. Hindi. Yung trust dito is humingi ka ng tulong na lumakas ka habang may mga problema. No? Hindi titigil yung problema, nandyan yan eh. Tayo, hindi rin dapat tayo tumigil sa pagtitiwala sa problema. Grabe. Ang angas ng story nito ni Peter, and next time sa gagawin nating next video, aralan ulit natin ano yung buhay pa ni Peter and ng mga ibang disciples. And I hope marami tayong natutunan sa video na to. If you want more like this, please subscribe and share and like nyo na rin. See you sa next.